Paano nga ba gumawa ng portfolio as a freelancer or as a virtual assistant kung wala ka pang experience? Tapos syempre wala ka rin masyadong budget, so you're looking for something that's free. Don't worry, Mommy Chu, I got you. Hi, my name is Mary and I post easy to follow daily tasks that you can do to start your freelancing journey. Every day, nagpo-post ako ng mga bagong videos na pwede mong sundan na some sort of roadmap kung gusto mo na mag-work from home or gusto na mag-transition or mag-shift ng career as a freelancer. But it's very crucial na nagawa mo muna yung mga previous tasks para hindi ka manibago dito sa mga pinagagagawa natin. If hindi ka pa nakakasunod, don't you worry. Walang maiiwan sa pamilya na to. Punta ka lang sa profile ko, click mo yung 364-day challenge. Punta ka doon sa pinakababa, makikita mo task number 1. If you can't find it, you can also check here sa link sa bio ko or go to my Instagram account, click here. Pag click mo doon, makikita mo 364-day challenge. Yan lang yung susundan mo hanggang sa makarating ka dito sa task number 36. By the way, while at it, please subscribe to my YouTube channel and my other YouTube channel at mas maraming chika dito sa aking Facebook page. Tama na ang promote, so eto na, sisimulan na natin. First things first, go to Google Chrome, click mo lang tong waffle icon, pagkatapos i-click mo yung, hanapin mo lang sa may bandang baba, slides. Nasa slides ka na, click on template gallery. Andiyan lahat ng templates dyan. So, ang hahanapin mo ngayon is yung ating, asan na yun? There. Professional profile. After clicking that, it will give you these templates na sobrang ganda. And remember, pagka guys nakakita kayo ng contact, tanggalin nyo yung contact at palitan nyo ng call to action. Para mag-change ng element, all you have to do is double-click, tapos ilalagay nyo lang dyan. For example, pangalan nyo, Mary. Once you're done changing all the elements, the next thing you want to do is go to sites.google.com and then click nyo ulit template gallery. Ganun ulit, maraming lalabas dyan. Ang hahanapin nyo is, mas gusto ko, although meron tong portfolio na template, what I actually like using here is yung student portfolio. Pag-click nyo nun, bubuksan niya to isang buo. Hack! So, ganun lang ulit. Papalitan nyo lang yung element. I-double-click nyo lang siyang ganyan. Papalitan nyo ng pangalan nyo. Let's say you wanna use Mary. Ganon. Ang pinakang gusto ko talaga dito is, kung wari, dito sa part na to, gusto mong ilagay yung ginawa mo kanina na slide. So, gusto mo pumunta dito sa side, lalabas to. Pagkatapos, click mo lang yung slides. Kung walang nakalagay na ganyan sa side mo, pupunta ka lang dito sa taas, click mo lang insert. Tapos, pak, lalabas na to. Click on slides. Pagkatapos, hanapin mo yung slide na ginawa mo kanina. For example, it's this one. Pag dinoble click mo siya, lalagay na siya dyan. Tapos, pwede mong i-adjust yung size. So, for example, you want it like this, pak, ganun. Ang dami-dami mong pwedeng gawin dito. For example, gusto mong maglagay ng image carousel para mailagay mo rin yung mga assets or designs or creatives na ginawa mo para sa mga previous clients mo or dun sa iyong client persona. Click mo lang image carousel tapos mamimili ka na ng picture na gusto mong ilagay. So, let's say for the purpose of this example, ito yung gusto kong gamitin or, hindi, pwede rin ito. Control A, pack, open, pack. Bubuksan na niya lahat ng picture tapos click mo lang insert. Nandiyan na siya. Pagkatapos, kunwari lang gusto mong malaman nila kung anong itsura ng schedule mo, click mo lang calendar. Tapos piliin mo kaling calendar ang gusto mong ilagay. Pagkatapos i-click mo lang doon sa pinakang baba ay insert, pack. Tapos pwede mong i-drag to doon sa site. Yan, ganyan yung itsura niya. So ayusin mo lang yung size niya para magka-size sila kung kagaya kitang ok-ok. Yan, ganyan. Tapos lalabas na yung calendar mo. Ang dami mong pwedeng i-explore dito. Ang mga naiisip ko ha, number 1, forms. Pwede mo nang ilagay dito sa mismong website mo, yung client intake form mo. Client intake form is some sort of questionnaire na gusto mong itanong sa mga clients just to see if you are a good fit for their company and at the same time para malaman mo kung gusto mo rin silang client. Ganon. If you guys wanna know more about client intake forms, I can help you. Pero hindi sa video na to, i-comment nyo na lang client intake para alam ko. Meron din ditong get in touch eme. Pwede rin kayo mag-add ng social links. So, for example, gusto nyo ilagay dito youtube.com. So, nilagay ko na lahat ng social media accounts ko. Tapos, pwede nyo palagyan ng picture. Pagkatapos, click nyo lang insert. At lalabas na dito yung mga icons. Pwede nyo i-gitna. Pwede nyo kung ano pa man trip nyo. Diba sabi ko sa inyo sa previous task, magawa na kayo ng mga Facebook pages, social media accounts na specifically for your freelancing business. That would be a great place for you to highlight yung skill set naman ninyo sa pag-handle ng social media accounts. Anyway, kung happy na kayo sa buhay, all you have to do is click on publish. Pagkatapos magpapop up to, ilalagay nyo lang dyan kung anong gusto nyong pangalan niya. Pwede nyo ilagay na portfolio. Tapos click nyo lang publish. Tapos publishing, and then may lalabas dito sa baba, your site has been published successfully. Click nyo lang view, and voila! Nayan na yung ating portfolio na ginawa. So, andito yung calendar, andito yung
carousel, pak. O, diba? Pwede sila mag-browse-browse na ganyan. Tapos, pababa, nandyan na rin yung social media icon links, achievements, strengths, and goals. A couple of things to remember ha, ang portfolio natin is supposed to answer the question, why should we hire you instead of someone else? Parang magiging client-centric siya, focused siya sa kung ano yung mga services na pwede niyong i-offer sa inyong mga clients na makakatulong sa business nila. So instead of bombarding them with information about you, how about you showcase naman yung mga skills na meron ka, kung ano yung mga nagawa mo na before, or kung wala ka pang experience, pwede mong ipakita sa kanila yung mga sample pages na ginawa mo, which is for your own freelancing business. Ganyan. As usual, please make sure to document your journey kasi pwede mo rin yung dagdag yun sa mga pages mo. Sabi ko nga doon sa previous video ko, yung pagdo-document yun ng journey, hindi yan para mapanood namin kung anong trip nyo sa buhay. Kung hindi, gagamitin nyo rin siya sa portfolio nyo. Again, document your journey, tag me, and use the hashtag FreelancerNamie this 2023. Comment any questions you guys have about working from home. Follow for more work from home chismis. Bye! Ay, pahabol. So, napansin nyo ba? Umabot na tayo sa 6 minutes. So, wala nang part 2, part 2. I love it.